na, he's overstaying already. So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American ng State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya mong sipain pa uwi dito. Ang US State Department. State Department. ICE. Tsaka yung ICE. Ano bang mas mainam, sir? Umuwi na lang siya sa Pilipinas? Umuwi na lang siya. Umuwi na lang siya. Oh, di ba? Marami pa mangyayari. This week is very, very important. Kasi, actually, sa Sabado, 100 days na. From the time that I was appointed here. Sabado, no? So, many things are happening now. Sabay-sabay nga this week eh. Yung sa Bongero case, di ba? Na-file na. May warrant of arrest na. Ayan, 43 months in the making yan. Tandaan nyo, ang proseso ng batas, hindi overnight yan. Talagang tinatsagayan araw-araw. Talagang, pagkait wala ka ng panghawakan, basta't yung will mo nandyan, dapat ituloy mo na ituloy yung investigasyon at pagpupursige ng kaso. Nung dumating kami, nung June 30, pagdating ng July 1, pumasok na ako sa opisina, yan ang unang gumulat sa akin na kaso, sumambulat kagad yan. Anong gagawin sa missing sa Bongero case? So nangangapa kami dyan. Napakahirap dyan, simula namin dyan. So, tinaga namin yan. Imagine, at that time, wala kang makuha sa pulis na kahit anong bagay na tulong. Kasi may transition pa eh, di ba? Wala kang makuhang tulong. Bakit? Nakita nyo ngayon, yung warrant of arrest. Sino ngayon ang nakakulong? Ano ang mga trabaho niyan? Puro pulis yan, di ba? Talaga mahirap ang pinagdaanan namin dyan. So, ang lesson natin dito, para itong flood control, para itong mga corruption dito, cases, dapat araw-araw lang trabahuin mo. Don't give up on anything. That's the lesson that we learned here. Magkakabunga yan pagka tsinaga mo talaga. So, 43 months in the making, finally, may warrant of arrest na sila. Diba? Yun ang sinasabi natin na proseso ng batas. Minsan mabagal yan, pero pag talagang prosigido ka at talagang aaraw-arawin mo, makukuha mo rin yan. So that's what we're talking about when it comes to due process. Due process is important because you have to protect the rights of people. Constitutional rights yan eh. Diba? Sir, agad